Bakit hindi ka pa umaalis sa kwarto na to? Nagsabi na ako kay daddy na dito na ako. Nilapitan ni Sarah ang stepsister niyang si Mina. Nasa may pinto kasi ito ng kanyang kwarto. Kung makaasta, akala mo tunay na anak pero stepdaughter lang naman. Alam mo naman na hindi mo ko kayang paalisin, di ba? Kaya nagsasayang ka lang ng laway mo, my dear stepsister. Akmang sasampalin ni Sarah si Mina, ngunit mabilis niyang hinawakan ng kamay nito, tsaka ito itinulak. Napaupo tuloy ito sa sahig. Pwede bang lubayan mo ko? Wala akong karapatan na paalisin ako sa sarili kong kwarto. At sino ka ba? Pangalawang asawa lang ng daddy ko ang mami mo. Gigil niyang sigaw rito. Ayaw niya sanang patulan, pero palagi nitong inuubos ang kanyang pasensya. Anong... Mami? Sarah, anong ginawa mo sa anak ko? Galit na tanong ni Maylene, ang stepmother ni Sarah. Ngunit ngiti lang ang naging tugon niya rito. Tinulak niya ako, Mami. Sumbong ni Mina. Natawa si Sarah sa sinagot nito sa ina. It's your daughter's fault. Gusto niya akong umalis sa kwarto ko. Bakit? Sino ba kayong dalawa? Hindi nakasagot ang kanyang stepmother na mas ikinangiti ni Sarah. Kaya kung ayaw niyang nasasaktan, lubayan niya ako. Pumasok si Sarah sa loob ng kanyang silid at padabog iyong isinara. Kung tutuusin, pwede siyang umalis doon. Pero bakit niya yun gagawin? Ayaw niyang magsaya ang mag-inang yun at gusto niyang mapahiling ang mga ito na sana hindi na lang pinakasalan ng babaeng yun ng kanyang daddy. No one can replace her mom. At alam niya naman na kahit buhay pa ang mami niya noon, may affair na ang mami ni Mina sa kanyang daddy. Ilang oras na nagkulong si Sarah sa kanyang kwarto. Dinadalahan siya ng pagkain at kaklose niya naman ng lahat ng maid kaya walang problema. Mas sinusunod pa nga siya kaysa sa mag-inang yun dahil kailanman hindi siya nagpapaapi sa mga ito. Nakahiga si Sarah sa kama nang makarinig ng sunod-sunod na katok. Nang marinig niya ang boses ng kanyang ama, wala siyang choice kundi bumangon at harapin ito. Dad, kahit nainis siya rito, iginagalang niya pa rin ito. Ayaw niyang sumama ang loob ng mami niya sa kabilang buhay. We need to talk, Sarah. Naglakad ito palayo, kaya inis siyang napasunod sa kanyang ama. Pagbaba ni Sarah, nakita niyang naghihintay doon ang daddy niya at ang mag-ina. Nakaupo ang mga ito sa sofa. Kailangan mo nang magpakasal, my daughter. Kasal? Sinadya niyang lakasan ng boses. Kitang-kita ni Sarah ang ngiti ng mag-ina. Siguro, natutuwa na aalis na siya sa mansyon. Nasa tamang edad ka na, 25 ka na, at hindi naman ako papayag na kung sa sinong lalaki ka lang mapupunta. Natawasan na rinig si Sarah. Ito na ngang nagsabi na nasa tamang edad na siya, kaya bakit siya susunod dito? Bakit hindi ang buhay ng stepdaughter ninyong pakialamanan nyo? 1 taon lang naman ang tanda ko sa kanya. Bakit hindi siyang ipakasal nyo sa lalaking yan na gusto nyong pakasalan ko? Dahil ayoko. Walang takot niyang sigaw sa kanyang daddy. Isang sampalang ipinagkaloob kay Sarah ng kanyang daddy. Ngunit imbis na maiyak at masaktan, ngumisi lang siya. Matagal na kasi niyang tinanggap na wala na siyang halaga sa kanyang ama. Salamat sa sampal, daddy. It made me realize one thing. I don't need a father anymore. I don't need a father anymore. And there's no reason para manatili pa ako sa bahay na to. Tsaka niya tinalikuran ng mga ito. Tinatawag siya ng daddy niya, ngunit hindi niya ito pinansin. What for? Asa pa itong pakakasal siya sa lalaking gusto nito. Tsak naman na may hidden agenda ang pagpapakasal na yun. Nagtungo si Sarah sa bahay ng tita Amanda niya. May ginawa ba sa iyong mag-inang yon? Wala, tita, pero si daddy, gusto niya ako magpakasal na. Siguro sa isa sa mga kasosyo niya. Hindi ako tanga para hindi maintindihan ang gusto niyang mangyari at hindi ako susunod sa kanya. Tumayo siya matapos ang yakapan nila ng tiyahin. Ma'am, gusto ko lang pong magpasalamat sa ilang taon na pagiging mabuti ninyong amo sa akin. Napatingin si Sarah sa matandang katulong na matagal nang naglilingkod sa kanyang tita Amanda. Mukhang titigil na ito sa paglilingkod at aalis na. Mag-iingat ka, Manang Dory. Nalulungkot na sabi ng kanyang tiyahin. Pwede ba akong sumama sa kanya, tita? Gulat ang bumalatay sa mukha ni tita Amanda at sa matanda. Bakit, iha? Kailangan ko makalayo kay dad at gusto ko rin pong magbakasyon. Sagot niya habang nakatingin kay Manang Dory. Pwede naman po, hindi ba? Tanong ng matanda sabay tingin sa kanyang tita Amanda.
Kung yan ang gusto mo. Napangiti na lang sa narinig si Sarah. Sa isiping maiiwang namomroblema ang daddy niya at ang mag-inang yun, lalo siyang napangiti. Samantala sa mansyon ng mga Arevalo ay kausap ng daddy ni Sarah ang mag-inang Mina at Maylene. Daddy, ayaw ni Sarah. Ayaw sa akin ni Mr. Richardson. Kaya paano nang usapan ninyo? Baka kung anong gawin niya sa atin. Tanong ni Mina sa daddy nitong si Robert. Well, she has no choice. Ako ang ama niya kaya ako ang masusunod. Nagkatinginan ng mag-inang si Mina at Maylene bago sila parehong napangiti. Sigurado silang maibabalik nito si Sarah sa mansyon at wala itong choice kundi ang pakasalan ng matandang si Mr. Richardson. Nagtungo nga sa probinsya nila Manang Dory si Sarah. Ibang-iba yun sa syudad na puno ng ingay. Ngunit dito sa probinsya ay puro huni lang ng ibon at tilaok ng manok ang maririnig. Napaupo siya sa kama at tumingin sa paligid ng maliit na kwarto na ibinigay sa kanya ni Manang Dory. Simple lang ang kwarto, ngunit malinis at maayos. Huminga siya ng malalim. Sa wakas, nakalayo siya sa kanyang ama. Wala na ang stepmother niya at ang stepsister niyang palaging nangahamon ng gulo sa kanya. Ngunit alam niyang hindi rin siya pwedeng basta-basta magpakita sa mga tao dito sa probinsya. Anak pa rin siya ng isang kilalang negosyante sa syudad. Baka may makakilala sa kanya. Bigla siyang napaisip, kailangan niyang magtago. Lumabas siya ng kwarto at nakita niyang abala si Manang Dory sa hapag habang naghahanda ng almusal. Naroon din ang dalawang anak nito na sina Aileen na panganay at si Mariel na bunso. Mas matanda sa kanya si Ate Aileen ng 2 taon dahil 27 na ito, habang siya'y 25 naman. At si Mariel na 23 na matatapos na rin sa pag-aaral. At dahil iyon kay Manang Dory na nagawang buhayin ng 2 anak kahit wala na ang asawa, kaya nga nakaka-proud ito. Gising ka na pala, Iha. Opo, Manang. Umupo siya sa mesa at kumain kasama ang 3. Habang kumakain, napansin ni Aileen na parang may iniisip siya. May problema ba, Ate Sarah? Tanong nito pero umiling siya. Wala naman, may naisip lang akong gawin. Napatingin ang 3 sa kanya. Ano naman yun? Kailangan ko mag-disguise. Nagtaka sila sa kanyang sinabi. Bakit naman, Iha? Tanong ni Manang Dory. Huminga siya ng malalim. Baka may makakilala sa akin dito. Mas mabuti na kung magpapanggap akong pangit para hindi ako mapansin ng mga tao. Napatingin sa isa't isang magkapatid na sina Aileen at Mariel. Hala, pwede ba yun? Tanong ni Mariel. Ngumiti si Sarah. Oo, panoorin nyo. Tumayo siya at pumasok sa kwarto. Ilang minuto ang lumipas bago siya muling lumabas. Ngunit halos hindi siya makilala ng 3. Ang dating maayos at makintab niyang buhok, ginawa niyang magulo at tinirintas ng basta-basta. Nilagyan niya rin ng pamahid ang kanyang balat at make-up sa muka na hindi madaling matanggal. Para mag-iba talaga ang kanyang itsura at pumangit. Nagsuot din siya ng lumang damit na ibinigay ni Ate Aileen. Naglagay din siya ng makapal na salamin. Nang makita siya ng 3, napanganga sila. Grabe, sabi ni Mariel. Kung kahapon ay napakaganda ni Sarah na parang artista, ngayon ay mukha siyang pangit na probinsyana na halos walang papansin. Ayos na ba? Tumango si Aileen. Kung hindi lang namin alam ang totoo, hindi namin iisipin na maganda ka pala. Mabuti naman. Natawa si Sarah. Lumapit si Manang Dory sa kanya. Huwag kang mag-alala, Iha. Kami lang ang may alam ng tunay mong itsura. Pagkatapos nilang mag-almusal, nagpasya silang pumunta sa palengke para mamili ng mga kailangan sa bahay. Masigla ang palengke ng bayan. Maraming tao ang namimili at maraming tindera ang sumisigaw para tawagin ng mga mamimili. Iha, bili na kayo ng sariwang gulay. Dito na kayo, mura lamang. Napatingin si Sarah sa paligid. Ngayon lang ulit siya nakaranas na pumunta sa palengke. Sa mansyon kasi nila, may mga katulong ang bumibili ng lahat ng kailangan. Habang naglalakad sila sa gitna ng palengke, may napansin si Sarah sa di kalayuan. Isang matangkad na lalaki ang nakatayo sa may tindahan ng prutas. Napahinto siya sa paglalakad. Ang lalaki nakasuot lamang ng simpleng polo't pantalon, ngunit halata agad ang iba nitong dating. Matangkad ito at gwapo. Napatingin siya rito ng matagal at napansin iyon ni Ate Aileen.
Sino yun? Bahagyang itinuro ni Sarah ang lalaki. Napatingin si Ate Eileen sa direksyon ng kanyang tinuturo. Ah, siya ba? Oo, sino siya? Siya yung bilyonaryong lalaki dito sa bayan, Jacob Serrano. Bilyonaryo? Tumango si Ate Eileen. Oo, siya ang may-ari ng malaking mansyon dito. Halos lahat ng negosyo dito kanya. Napatingin muli si Sarah sa lalaki. Hindi niya akalaing may ganito kagwapong lalaki sa probinsya. Tahimik siyang nakatingin dito habang namimili ito ng prutas. Hindi niya namalayang napapangiti na pala siya. Napansin iyon ni Eileen. Bigla siya nitong tinapik sa braso. Bakit? Huwag mong sabihing nagustuhan mo na agad siya. Hindi ah. Nanlaki ang mata ni Sarah. Talaga lang ha? Ate Sarah, namumula ka eh. Agad hinawakan ni Sarah ang pisngi niya. Hindi kaya. Pero lalo lamang silang natawa. Habang nag-uusap sila, ay biglang napatingin sa direksyon nila ang lalaki. Biglang kinabahan si Sarah, kaya agad siyang umiwas ng tingin. Hala, baka narinig niya tayo. Tumawa si Eileen. Hindi yun, tsaka kahit marinig niya tayo, hindi ka naman niya makikilala. Napabuntong hininga si Sarah. Tama nga naman, sa itsura niyang yun, siguradong hindi siya papansinin ng kahit sinong lalaki. Ngunit hindi niya alam kung bakit hindi mawala sa isip niya ang gwapong lalaking nakita niya sa palengke. Samantala, si Jacob naman ay abala sa paglalakad palabas ng palengke. May hawak siyang 2 plastic bag na puno ng prutas at gulay. Hindi naman siya nahihiyang mamili sa palengke kahit kilala siya sa bayan. Hindi rin kasi siya maarte. Lumaki siya sa ilalim ng pag-aalaga ng kanyang lolo mula nang mawala ang kanyang mga magulang, kaya tinuruan siyang maging simple. Habang naglalakad siya papunta sa kotse, ay napabuntong hininga siya. Muli na naman niyang naalala ang kanyang problema. Si Cheska, ang babaeng dati niyang kasintahan. 5 taon nang nakalipas nang iwan siya nito. Noong mga panahong yun, wala pa siyang hawak na negosyo. Ang lolo niya pa rin ang may kontrol sa lahat. Ngunit ngayon ay iba na ang sitwasyon. Ipinamana ng lolo niya sa kanya ang halos lahat ng negosyo. At dahil doon, bigla na lang muling nagpakita si Cheska. Napailing si Jacob, hindi niya maiwasang mainis. Kung noon ay iniwan siya nito, ngayon naman pilit itong bumabalik, parang walang nangyari. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at agad na nagmaneho pa uwi sa mansyon. Tahimik ang biyahe niya. Ngunit puno ng iniisip ang kanyang utak. Pagdating niya sa mansyon, agad niyang napansin ang isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa labas ng gate. Napabuntong hininga siya. Hindi pa rin talaga tumitigil. Bulong niya sa sarili. Pagbaba pa lamang niya ng kotse, agad na siyang nilapitan ng isang babae. Jacob, pwede ba tayong mag-usap? Agad niyang tinanggal ang kamay nito. Wala na tayong kailangang pag-usapan. Jacob naman, miss na kita eh. Malambing na sabi ni Cheska. Talaga ba? Tumango ang babae. Can you forgive me? Napatawa si Jacob, ngunit walang saya ang tawang iyon. Forgive you? Basta ka nalang nakipaghiwalay sa akin 5 years ago. Tapos bigla kang babalik ngayon. Alam ko, nagkamali ako. Kung nagkamali ka, problema mo na yun. Jacob naman, let's start again. Ayoko. Matagal ka nang wala sa puso ko at hindi ako tanga para makipagbalikan sa'yo. Pero mahal pa rin kita. Talaga? Hindi ito agad nakasagot. Napangiti siya ng bahagya. Kung mahal mo ko, bakit mo ko iniwan noon? Bakit ka nakipaghiwalay? Dahil ba wala pa sa akin ang gusto mo? Dahil ba wala pa akong pera noon? Hindi agad nakapagsalita ang babae. Sige na, umalis ka na. Pero Jacob, hindi mo ba naririnig? Umalis ka na. At iniwan niya ito sa labas. Diretso siyang pumasok sa loob ng mansyon. Pagpasok niya, agad siyang sinalubong ng isa sa mga maid. Sir, good afternoon po. Inabot niya rito ang mga dala niyang plastic. Ilagay mo na lang sa kusina. Opo, sir. Pagod siyang napaupo sa sofa. Ipinikit niya sandali ang kanyang mga mata. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi pa rin siya tinatantanan ni Cheska. Ayaw niya nang bumalik sa nakaraan. Ayaw niya nang maalala ang mga panahong iniwan siya nito. Para nga malibang ang sarili, nagpasya siyang mamili sa palengke kanina. Hindi naman kasi siya sanay na palaging nasa opisina lamang.
Mas gusto niyang gumalaw at gumawa ng kung ano-ano. Tulad yun ang itinuro sa kanya ng kanyang lolo. Hindi dahil mayaman sila, magiging tamad na siya. Bigla niyang naalala ang kanyang lolo. Ito ang nagturo lahat sa kanya. Kung wala ang lolo niya, hindi niya alam kung nasaan na siya ngayon. Napangiti siya ng bahagya, ngunit maya-maya, napabuntong hininga ulit. Muli niyang naalalang nangyari kanina sa labas ng gate. Kung maaari lang, ayaw niya nang makita pa si Cheska. Ngunit mukhang hindi ito basta-basta titigil. Tumayo siya mula sa sofa. Naglakad siya papunta sa malaking bintana ng sala. Mula roon, tanaw niya ang malawak na hardin ng mansyon. Tahimik ang paligid, ngunit sa loob ng isip niya, magulo pa rin ang lahat. Hindi niya alam kung kailan matatapos ang gulong dulot ng kanyang ex-girlfriend. Samantala, tahimik namang nakaupo si Sarah sa upuan sa labas ng bahay ni Manang Dory. Nakatingala siya sa langit habang iniisip ang nangyari kanina sa palengke. Gusto niyang makita ulit ang lalaki. Gusto niyang mapalapit dito. Kaya gagawa talaga siya ng paraan para iyon ay mangyari. Nagpalipas muna ng ilang araw si Sarah para makumpirma kung gusto niya ba talagang mapalapit sa lalaking yun at walang magbabago sa kanyang desisyon. Ngayon lang kasi may lalaking nakakuha sa kanyang atensyon. Mariel, tinungo niya si Mariel sa kwarto. Naupo si Sarah sa gilid ng kama nito. Bakit Ate Sarah? Mariel, gusto kong mapalapit sa lalaking yun. Tutulungan mo naman ako, di ba? Pero ate, paano? Siyempre may naisip na ako. Sasamahan mo ko sa mansyon niya bukas. Wala ka pa namang pasok, di ba? At dahil sa pangungulit ni Sarah, nawala ng choice si Mariel kundi pumayag na rin sa kanyang kagustuhan. Kinabukasan, nagpunta nga sila sa mansyon. Nagdahilan na nga lang sila kay Manang Dory na mamamasyal lang sila. Wala naman si Ate Aileen dahil may trabaho. Ate, sigurado ka ba talaga? Baka hindi ka naman pansinin nun. Oo, papansinin ka niya kung yung dati mong itsura. Pero yung itsura mo ngayon siguradong hindi. Pero hindi na muna sinagot ni Sarah si Mariel. Natuon kasi ang tingin niya sa papel na nakapaskil sa gilid ng gate. Hiring labandera. Napangiti si Sarah. Gumagawa na talaga ng paraan ng tadhana para mangyari ang kanyang ninanais. Perfect! Si Mariel naman ay gustong-gusto nang umalis doon hanggang sa napatingin ito sa nakapaskil. Ate, huwag mong sabihin. Oo, mag-a-apply ako. Ha? Pero ate, kinakabahan talaga si Mariel sa kanya. Lumapit si Sarah sa maid, nakalalabas lang ng gate. Ate, pwede po bang magtanong? Bakit? Totoo po bang naghahanap kayo ng labandera? Oo, hiring ng labandera dito. Nakaramdam ng saya si Sarah. Pwede po ba ako mag-apply? Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Sa itsura niyang yun, mukha talaga siyang simpleng dalagang probinsyana. Dumagdag pa na pinapangit niya ang sarili. O sige, sandali lang. Tatawagin ko yung amo. Sige po ate. Pumasok ulit ang maid sa loob ng mansyon. Ate, kinakabahan ako. Bulong ni Mariel. Relax ka lang. Maya-maya, muling bumukas ang gate. Ngunit laking gulat ni Sarah nang makita kung sino ang kasama ng maid. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang lalaking nakita niya sa palengke, ang bilyonaryong si Jacob. Napatigil siya sa kinatatayuan nang lumapit ito sa kanila. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa. Para siyang kinakabahan sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Ikaw ba yung gustong mag-apply? Opo. Tahimik siyang tinitigan ng lalaki ng ilang segundo. Para bang may iniisip. Pagkatapos ay nagsalita ito. Sige na, pumasok ka na. Nagulat si Sarah. Kasama ni Sarah si Jacob na pumasok sa mansyon. Pinilit niyang pinakalma ang sarili. Hindi siya pwedeng magpahalata na sa ganong klaseng lugar din siya nakatira dati. Huminto si Jacob sa sala. Maupo ka. Tahimik siyang umupo sa sofa. Nakatingin lang si Jacob sa kanya. Anong pangalan mo? Sarah po. Anong trabaho mo dati? Naglalaba po. Bahagyang tumango ang lalaki. Tahimik ito sandali bago muling nagsalita. May sasabihin ako sa'yo. Kailangan ko ng peking asawa. Ha? Halos malaglag sa kinauupuan si Sarah. Relax, hindi naman totoong kasal. Kailangan ko lang ng peking asawa. Lalo siyang nagulat. Pero bakit? Para maipakita lang sa isang tao
Hindi niya maintindihan kung bakit siyang napili nito. Dahil ba sa itsura niya? Ano, papayag ka ba? Hindi alam ni Sarah kung bakit, pero parang hindi siya nag-isip ng mga oras na yun. Kasal ang tinakasan niya sa daddy niya, pero pumayag siya sa peking kasal na inaalok sa kanya. Sige po. Sandaling natigilan si Jacob. Sigurado ka na ba? Opo. Huwag kang mag-alala. Sandali lang to. Tumango si Sarah. Peking kasal lang pala sir, payag na ako. Sabi pa niya, kaya napangiti na lang si Jacob. In fairness, hindi maarte ang lalaki. Hindi ito nandidiri sa pangit niyang itsura. Umuwi si Sarah na hindi makapaniwala sa ginawa niya. Pumayag siya sa peking kasal. Pero ano bang magagawa niya? Gayong tinamaan talaga siya sa lalaking yun. At sa pagpayag niya, talagang mapapalapit siya rito. Anong nangyari ate? Sinalubong siya ni Mariel. Wala pa sa bahay si Manang Dory, pati si ate Eileen. Kaya naman nagawa niyang magkwento kay Mariel. Matyaga itong nakinig at pagkatapos ng pagkukwento niya, hindi ito makapaniwala na siya ay pumayag. Ang dami nga nitong sinasabi. Pinatigil lang niya dahil dumating na si Manang Dory. Tulungan ko na po kayo. Kinuha ni Sarah ang mga plastic na dala ni Manang Dory. Ramdam niya naman ang tingin ni Mariel sa kanya. Samantala sa mansyon, napapailing si Jacob nang maalala niyang ginawa kanina. Nag-alok siya ng peking kasal sa babaeng yun na masasabi niyang hindi maganda. Titiyakin niya na sa gagawin niya, lulubayan na talaga siya ni Cheska. Hindi pa man ito bumabalik pero natitiyak niyang babalik ito. Isa pa, kailangan niya rin si Sarah para malaman ng lolo niya na okay na talaga siya at hindi na siya inaalala. Gusto kasi nitong mag-asawa na siya. Kaya ang babaeng yun, hindi mauuwi sa pagiging labandera, kundi magiging fake wife niya lang. Kinabukasan, bumalik si Sarah sa mansyon ni Jacob. Pero kararating niya pa lang, kaagad siya nitong pinagbihis ng isang puting gown. Ginawa niya naman ang ipinag-uutos nito at sinuot niya ang gown. Pagkabihis niya, umalis agad sila. Nagtungo sila sa isang simbahan para doon isagawa ang peking kasal. May dala pa nga itong magpipicture sa kanilang dalawa. Napipilitan man at halatang nagdadalawang isip, ay hinalikan siya nito sa labi para mas maging kapani-paniwala. Pagkatapos ay umuwi na sila. Since you are my fake wife, kaya dito ka muna sa mansyon habang nagpapanggap tayo. Okay sir, mabilis niyang sagot dito. Pero pwede bang magpaalam muna ako sa pamilya ko? Sasabihin ko lang na natanggap ako bilang maid. Pumayag naman ito, kaya umuwi muna si Sarah kina Manang Dory at ganoon nga ang kanyang sinabi na natanggap siya bilang maid. Wala naman silang magawa dahil iyon ang kanyang gusto. Sinuportahan na lang siya. Sinabi niya na nga lang kay Mariel na wag sasabihin ng totoo. Pagbalik ni Sarah sa mansyon ni Jacob, naabutan niyang may kinakausap itong babae sa labas ng mansyon. Masasabi niyang maganda ito, ngunit kung ugali ang pag-uusapan, ay mukhang hindi. Nagmumukha itong desperada dahil sa nakikita niya, tila ba pinipilit nito ang lalaki. Han, anong nangyayari dito? Sabi ni Sarah. Maayos naman ang suot niyang dress. Yun nga lang ay syempre, pinapangit niya ang kanyang itsura. Han? Takang tanong ng babae, tila hindi makapaniwala sa narinig. Sino ka ba miss? Bakit ka nakikipag-usap sa asawa ko? Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa. Asawa? Mas lalo itong hindi makapaniwala. Hindi papatol si Jacob sa isang tulad mo. Ang pangit-pangit mo. Can you stop it, Cheska? She's my wife, so you should respect her. Really, Jacob? Para lang tigilan kita, kumuha ka pa ng babae na magpapanggap na asawa mo. Pwede bang lubayan mo ang asawa ko? Inis na sabi ni Sarah kay Cheska. Ikaw na babae ka, umamin ka. Binayaran ka lang ni Jacob para… Stop it, Cheska. Nasawa na ako, kaya wala ka nang magagawa pa. We both love each other. Di ko lang nasabi agad ang tungkol sa kanya. But now I'm telling you na meron na. Napangiti si Sarah nang hawakan ni Jacob ang kamay niya. Kaya magka-holding hands sila. Masama ang tingin sa kanila ni Cheska. Hindi pa tayo tapos, Jacob. Natawa na lang si Sarah nang umalis si Cheska. Napatingin tuloy si Jacob sa kanya. You're good in acting. Pati sa lolo ko galingan mo mamaya. Dahil siguradong tatawag siya. Sabay silang pumasok sa mansyon. Doon na kinabahan si Sarah. Lolo naman ito. Parang doon siya hindi ready.
Samantala, si Jacob ay napapangiti dahil magaling ang nakuha niyang fake wife. Sigurado siyang mamaya, gagalingan din ito ang acting kapag lolo niya na ang kausap. Tingnan niya na lang kung hindi pa siya tigilan ni Cheska. Sumapit ang gabi at sabay na naghahaponan sina Jacob at Sarah nang biglang mag-ring ang cellphone ni Jacob. Nakikipag-video call ang lolo nito. Natigil si Sarah sa pagkain dahil sa labis niya kaba. Lo, I have good news. Sunod-sunod tuloy siyang napalunok dahil alam niyang ihaharap na nito sa kanya ang cellphone. May asawa na ako. Ngumiti si Sarah sa matanda. Inaasahan niyang huhusgahan siya nito dahil sa pangit niyang itsura. Ngunit hindi. Congratulations sa inyong dalawa. Pero paano naman kayong nagkakilala? Labandera lang po ko ng apo ninyo pero nahulog po siya sa akin. She's right, Lo. Pagsang-ayon ni Jacob sa kanya at tinapat ang cellphone. Nasa dugo talaga natin, iho, ang pagpili ng mga simpleng babae. Natutuwang sabi ng lolo ni Jacob sa kabilang linya. 1 linggo na silang nagpapanggap bilang mag-asawa. Masasabi ni Jacob na okay si Sarah dahil naitataboy talaga nito si Cheska at palaban ng babae. Talagang mahirap lang pasukuin ang dati niyang nobya. Bukod pa doon, naniwala talaga ang lolo niya na pinakasalan niyang tulad ni Sarah. Isang hapon, pag-uwi ni Jacob, hinanap niya si Sarah para tanungin kung nagtungo na naman doon si Cheska. Pero sinabi ng isa sa mga maid na naglalaba nga daw ito. Hindi mo naman kailangang Pero hindi naman pala talaga naglalaba. Gumagamit ito ng automatic na washing machine. Bakit nga ba siya naglagay ng hiring ng labandera kahit hindi naman kailangan? Para makahanap ng magpapanggap na peke niyang asawa. Nandyan ka na pala, sir. Ipinaubaya mo na dapat sa ibang katulong yan. Sabi ni Jacob kay Sarah. Ngunit umiling ito. Ayon dito, gusto nito na may ginagawa. Si Cheska, nagpunta ba siya rito? Hindi po, himala nga eh. Napangiti na lang siya sa narinig. Iniwan na muna ni Jacob ang babae para magbihis ng kanyang damit. Pagbaba niya, pinaghahanda na siya ng tanghalian ni Sarah. Kahit naman pigilan niya ito, alam niyang hindi susunod kaya hinayaan niya na lamang. Nasan nga pala ang pamilya mo? Wala na sila. Sagot nito sa kanya. Matapos ang tanong niyang yun, hindi na sila nag-usap. Sa isang kwarto sa mansyon natutulog si Sarah. Kinabukasan, maagang nagising si Jacob. Pagbaba niya, naabutan niya doon si Sarah na naghahanda ng agahan. Sir, nakaluto na ako. Mabilis siyang naupo at tinikman ang luto nito. Masarap. Ikinangiti nito ang kanyang sinabi. Hanggang sa nasanay na si Jacob na pinagsisilbihan siya ni Sarah at sa presensya nito sa mansyon. Hanggang isang araw, nagpaalam ito sa kanya na uuwi muna sa pamilya nito. Pumayag naman siya, pero bakit kahit kakaalis lang nito, hinahanap niya agad? Kamusta ate? Tanong kay Sarah ni Mariel. Sinabi niya kina Manang Dory na nakauwi siya dahil pinayagan siya ng kanyang amo. Naniwala naman ito at si Ate Eileen. Masayang nagkwento si Sarah kay Mariel tungkol sa gaano siya kinikilig kapag nakikita niya si Jacob sa mansyon. Kahit na nagpapanggap lang sila pero siya, hindi niya pinapahalata yun. Pero ate, ginagamit ka lang nun para tigilan siya ng ex-girlfriend niya at maging masaya ang lolo niya, di ba? Tapos ikaw hulog na, hindi ba parang lugi ka? Nawala ang ngiti sa labi ni Sarah, pati ang sayang nararamdaman niya, bigla ring nawala dahil sa sinabi ni Mariel. Alam ko Mariel na ako lang ang nahuhulog sa aming dalawa. Pero malay mo naman, di ba? Pagsapit ng gabi, sabay-sabay silang naghapunan. Bukas na bukas rin kasi, babalik siya sa mansyon ni Jacob. Pagbalik ni Sarah sa mansyon, laking pagtataka niya kung bakit parang hindi okay ang mga tao roon. Kaya nagtanong siya sa isa sa mga maid. Ay buti naman ihat, bumalik ka na. Nasira lang naman ang mood ni Sarah nang umalis ka. Kumunot ang noo niya sa narinig, hanggang sa narinig ni Sarah ang boses ni Jacob. Next time, pamilya mo na lang ang pabisitahin mo dito. Nagpunta kahapon si Cheska. Sorry sir, pero tumalikod lang ito. Mukhang babalik sa kwarto. Samantala si Jacob, hindi maintindihan kung anong nangyayari sa kanya. May gusto na ba siya sa babaeng kinuha niya bilang fake wife? Gusto niya na ba si Sarah?
Nagustuhan niya ito kahit hindi ito kagandahan. Sunod-sunod na napailing si Jacob. Hindi, ang mga ginagawa lang ni Sarah ang namimiss niya. Pagsapit ng hapunan, bumaba na si Jacob dahil siguradong nakaluto na si Sarah at hindi nga siya nagkamali. Pagbaba niya, naghahain na lang ito sa mesa. Nang bigla siyang napatingin sa kamay nitong namumula. Anong nangyari dyan? Wala sir, ano lang, napaso lang po. Huwag ka nang magluluto. Pero Hanggang hindi pa okay ang kamay mo. napangiti siya nang hindi na ito nakasagot pa. Habang kumakain sila, napansin ni Jacob na mas nakapokus pa siya kay Sarah kaysa sa kanyang kinakain. Hindi maintindihan ni Sarah ang nangyayari kay Jacob. Nagkakagusto na ba ang lalaking iyon sa kanya kahit na ganun siya? Hindi niya maiwasang mapangiti dahil sa isipang iyon. Ngunit ang ngiti na iyon, bigla ring nawala ng maramdaman niyang tila hindi magandang mangyayari. Samantala na sa bahay na nila Manang Dory ang ilang lalaki, tinatanong ng mga ito kung nasaan si Sarah Nicole Quezon. Hindi namin alam, hindi namin siya kilala. Isang sampal lang natanggap ni Eileen mula sa isang lalaki. Magsabi ka ng totoo. May nakapagsabing nandito siya. Ang dating amo niyang nanay mo. Kaya sabihin niyo na kung nasan si Sarah. Nauubusan na talaga ng pasensya ang lalaki. Akmang sasampalin ulit ng lalaki si Eileen nang sumigaw na si Manang Dory. Tama na. Pakiusap. Hindi talaga namin alam dahil umalis na siya rito. Lumuluhang sabi ng ginang si lalaki. Nagkatinginan ng mga lalaki, tsaka nagpa siya ang mga ito na umalis na doon dahil wala naman na pala silang mapapala. Hahanapin na lang nila si Sarah sa buong bayan. Pagkaalis ng mga lalaki, niyakap ni Manang Dory ang dalawang anak. Umiiyak si Mariel na napapahiling na sana hindi makita ng mga lalaking iyon ang kanyang ate Sarah. Samantala si Sarah ay nasa hardin sa mansyon. Nakatingin siya sa langit. Miss na miss niya na ang kanyang mami, pero wala na siyang magagawa pa dahil wala na ito. Tanging pag-alala na lang dito ang pwede. Miss mo agad ang pamilya mo. Nagulat siya't napatingin sa tumabi sa kanyang si Jacob. Oo, namimiss ko na sila. I miss my parents too. Hinayaan ni Sarah na magkwento si Jacob. Doon niya nalaman na wala na ang mga magulang nito at 7 taong gulang pa lang ito nang mamatay ang mga magulang dahil sa aksidente. Kaya ang lolo nito na nakausap niya ang nagpalaki kay Jacob. Pati nga ang tungkol kay Cheska na ikwento na rin ito. 5 years ago daw nang makipaghiwalay at iwan ito ni Cheska dahil hindi pa naman daw napapamana ng lolo nito ang lahat sa kanya. Pero ngayon, bumabalik ito dahil na kay Jacob na ang ninanais nito. Hindi na iwasan ni Sarah ang malungkot para kay Jacob. Huwag ka nang malungkot, sir. Hindi niya deserve ang pagmamahal mo. Sabi niya na lamang si lalaki. Akmang tatayo na sana si Sarah para pumasok sa loob nang biglang hawakan ng lalaki ang kamay niya. Pero katahimikan lang naman ang nanaig sa kanilang dalawa. Nang gabi, natulog si Sarah at Jacob nang may ngiti sa labi dahil ang isa't isang tumatakbo sa kanilang isipan. Kinabukasan, nagising si Jacob na hindi pagising si Sarah pero hindi niya ito pinagising para na rin makapagpahinga na muna ito. Palagi naman itong tumutulong sa mga gawaing bahay. Pero bago umalis sa mansyon, ibiniling niya sa mga katulong na hindi dapat ito pakikilusin sa mansyon. Nang magising si Sarah, wala na sa mansyon si Jacob. Hindi man lang niya na ipaghanda ang lalaki ng agahan. Nahihiya siya dahil tinanghali siya ng gising. Pero nang kikilos na sana siya, hindi siya hinayaan ng mga katulong. Pag-uwi naman ng isang maid sa mansyon galing sa pamamalengke, may iniwi itong balita na syempre nakiisyoso na din siya. May hinahanap na babae? Oo, tapos Sarah Nicole Quezon daw ang pangalan. Sino namang naghahanap? Mga lalaki. May pinakita pang ang picture. Ang ganda-ganda ng babae. Iniwan ni Sarah ang mga maid na nagkukwentuhan. Nagtungo siya sa kwarto sa itaas at naglock ng pinto. Pinapahanap talaga siya ng daddy niya o ng lalaking kailangan niyang pakasalan. Pero kanino naman nalaman na nandoon siya? Alam niyang hindi siya magagawang ilaglag ng tita Amanda niya. Nakaramdam si Sarah ng takot. Hindi siya pwedeng makita ng mga lalaking yun at dalhin sa amo nila. Bakit ba kasi ganun ang daddy niya? Hapon na nang umuwi si Jacob sa mansyon. Ayon sa mga maid,
Kumain na si Sarah at tapos ay nagtungo na sa kwarto. Hindi nito ugaling mamalagi doon. Hindi kaya may problema ito? Kaya para makumpirma niya, pinuntahan niya ito. Nakakailang katok na si Jacob, ngunit hindi bumubukas ang pinto. Nakalock kasi yun. Tatawag na sana siya ng maid para sa susi nang biglang bumukas yun. Who are you? Where is Sarah? Ako po si Sarah. Mahinang sagot nito. Ito po ang tunay kong itsura. Ikaw ang babaeng hinahanap ng mga lalaking yun. Seryosong sabi ni Jacob. Kinabahan si Sarah sa boses na iyon. Ako si Sarah Nicole Quizon. Gusto kong ipakasal ng daddy ko sa lalaking hindi ko naman kilala. At baka pinapahanap na ako ng lalaking yun. I'm begging you, wag mo ko ibibigay sa kanila. Hindi mo naman ako ibibigay sa kanila, di ba? Puno ng takot niyang tanong. Why would I do that? Mawawalang fake wife ko kapag ginawa ko yun. Sa sobrang saya ni Sarah, niyakap niya si Jacob pero agad din siyang napalayo nang ma-realize niya kung anong ginawa niya. Ba't ganyan kang makatingin? Takang tanong niya. Nakatuon lang kasi ang tingin nito sa kanya. Hindi ako sanay sa mukha mo. Pwede ko namang ibalik yung pangit na ako kung gusto mo. At ibabalik sana niya pero hinawakan ni Jacob ang kamay niya. Let's eat downstairs. Nag-order ako ng merienda. Sabay silang bumaba. Hawak-hawak ni Jacob ang kamay niya. Sir, hindi na natuloy ng maid ang sasabihin. Sir, siya yung babaeng hinahanap. Pero muli itong pinutol ng amo sa pagsasalita nito. Si Sarah ang hinahanap nila. Si Jacob mismo ang nagsabi. Napaawang ang labi ng mga katulong. Pero sila ni Jacob nagtungo sa dining para kumain. So, bakit ka nag-apply na labandera? Para buhayin ang sarili mo dahil nagtatago ka nga sa daddy mo? Hindi ganun yun. Ano? Dahil sa'yo. Pag-amin ni Sarah. Nung nakita kita sa palengke, ginusto ko na mapalapit sa'yo. Kaya ayun yung naisip kong paraan. You mean, you like me kaya ka nag-apply? Nahihiya siyang nag-iwas ng tingin. Ngunit hinawakan ni Jacob ang baba niya para matutok ang tingin niya rito. Sagutin mo ko. Oo, para mapalapit sa'yo. Pinilit niyang hindi mautal. Binitiwan siya ng lalaki at doon siya napaayos ng upo. Matapos nilang kumain, hinayaan ni Jacob si Sarah na magpaalam ang babae na doon muna ito sa kwarto. Habang siya'y nasa sala, napapangiti siya habang nakaupo sa sofa. Nahulog nga siya sa dalaga ng pangit ito. Ngayon pa kaya na sobrang ganda at inamin nito mismo sa kanya na kaya ito nag-apply ng labandera ay dahil may gusto ito sa kanya. Mas lalo siyang pinasaya ng isiping yun. Ibig sabihin sa kanilang dalawa, ito ang unang nagkagusto. Kaya bakit niya ito hahayaan na makuha ng mga lalaking iyon at maikasal sa iba? Imbis na iyon ang gawin niya, gagawa siya ng paraan para maging asawa niya talaga si Sarah. Dahil hindi siya makakapayag na maagaw pa ito sa kanya. Tinungo ni Jacob ang kwarto ni Sarah. Ilang katok lang ang ginawa niya at bumukas yun. Pumasok siya sa loob ng silid at isinara ang pinto. May kapalit bang hindi mo pagbigay sa akin sa kanila? Kahit ano ibibigay ko, huwag mo lang akong... I love you to, Sarah. Kaya napaawang ang labi nito. Hindi dahil sa nakita ko ng maganda mong muka. Gusto pa rin kita kahit yung hindi kagandahan. Kanina, aamin na dapat ako sa'yo pero bigla mong nireveal ang totoong ikaw. Mahal mo pa rin ako kahit yung hindi ako kagandahan? Hindi makapaniwalang tanong ni Sarah. Ang boses niya'y parang maiiyak na. Pero lumapit lang ito at siya'y niyakap. Hindi kita ibibigay sa kanila. Sa akin ka lang. Tototohanin ko ang kasal. Hindi dahil sa maganda ka na ngayon sa paningin ko. Kung di dahil mahal kita kahit ano pang itsura mo. Hey, bakit ka umiiyak? Pinapaiyak mo ko eh. Nahulog ka sa akin sa itsura kong yun. Ngumiti lang ito at hinagka ng noo niya. Pumikit lang si Sarah. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking nung unang gusto lang niya, mahal na rin siya. Kahit ano pang kanyang itsura. Sila Manang Dory. Sino sila? Sa kanila muna ako tumuloy bago ko napunta dito sa mansyon mo. San ba sila nakatira? Ako nang bahala sa kanila. At sinabi naman ni Sarah kung saan. Kaya para maayos ang tungkol doon, iniwan muna siya ni Jacob na iwan siyang napapangiti.
dahil nagkaaminan na silang dalawa at alam niyang hindi siya pababayaan ni Jacob. Kinabukasan, agad na inayos ni Jacob ang lahat para maging totoo na ang kasal nila. Pinaayos nito ang marriage contract na may pirma nito at pirma niya. Pati si naman ng Dory daw ay sinigurado nitong nasa maayos na kalagayan. Kasalukuyan silang nagpapahinga ni Jacob nang sinabi ng maid na nasa labas na naman daw si Cheska at hinahanap nito ang kanyang asawa. Nang tumayo si Jacob ay tumayo na rin siya. Ayaw sana nitong lumabas siya pero sumama pa rin siya sa lalaki. Wow! Bagong babae na naman? Nasaan na yung pangit? Inis na tanong ito habang nakatingin sa kanya. Ngumiti si Sarah kay Cheska. Ako rin yon. Dapat matakot siya na malaman ng ibang tunay na siya. Pero alam niya namang poprotektahan siya ni Jacob kaya wala siyang kahit na anong dapat na ikatakot. Wait! Ikaw yung babaeng hinahanap ng mga lalaking yon. Right, ikaw yon. Jacob, ipapahamak ka ng babaeng yan. May mga lalaking naghahanap sa kanya. Siguro may kasalanan siya. Pag-aakusahan nito sa kanya, pero tumawa lang si Sarah. Alam ko, Cheska, and I will protect my wife from them. Kaya mabuti pang umalis ka na. Wala kang mapapala sa pagpunta mo rito. Mas lalo siyang natawa sa natanggap na salita ng babae mula kay Jacob. Pero sa inis nito, sinugod siya nito. Umaawat nga si Jacob pero sinabi niyang kaya niya. Dahil sinabunutan siya nito, sinabunutan niya rin ito. Sa stepmother niya at stepsister hindi siya nagpapatalo. Sa babaeng ito pa kaya? Punong-puno na ako sa'yo. Nakahiga na ito sa simento pero ayaw pa ring tigilan. Ngayon mo ko sabihan ng pangit para yung mukha mo ang papangitin ko. Ano? Magkaroon ka naman ng hiya sa sarili mo. Tigilan mo na ang lalaking ayaw sa'yo. Pinagsasasampal niya rin si Cheska kaya inawat na siya ni Jacob. Pero alam niyang hindi dahil sa may nararamdaman pa ito sa babae, kundi natatakot ito na baka kung ano pang magawa niya. Umalis ka na, Cheska, habang napipigilan ko pa ang asawa ko. Nagmamaktol itong sumakay sa sasakyan, kaya natawa na lang si Sarah. Tsaka sila sabay na pumasok sa loob ng mansyon ni Jacob. Ang tapang naman ng asawa ko. Natatawa nitong sabi habang siya yakap-yakap nang bigla itong makatanggap ng tawag mula sa kanyang lolo. Lo, bakit hindi niyo naman sinabi? Medyo kinakabahan si Sarah sa tono ng boses nito. Lalo na nang sinabi nito na naghihintay na raw ang lolo nito sa airport. Pero makikita niyang iba na ang itsura ko. Natatakot niyang sabi kay Jacob. Ayaw niya kasing magalit ang lolo nito at baka iyon pang maging dahilan para pag-awayan ng dalawa. It's okay. Ako ang magpapaliwanag sa kanya. Tara na. Kasama siya nitong umalis sa mansyon. Habang nasa biyahe, punong-puno ng kaba si Sarah, lalo na nang marating nila ang airport. Lo, lumapit kay Jacob at Sarah ang matanda na may kasamang dalawang babae na mukhang tagapag-alaga. Napatingin ang lolo ni Jacob sa kanya. Iho, nasaan ang asawa mo? Sino ang babaeng ito? Ipapaliwanag ko po ang lahat sa inyo sa mansyon, lolo. Kaya sa biyahe, patingin-tingin ang lolo ni Jacob kay Sarah. Halatang gusto nitong malaman ng totoo. Explain everything to me, apo. Sabi nito nang makauwi sila sa mansyon, nagkatinginan silang dalawa ni Jacob. Nanggugulo kasi si Cheska at gusto niyong mag-asawa na ako kaya naisip kong humanap ng babaeng magpapanggap na asawa ko. That's when I found Sarah. Nag-apply siyang labandera na ginamit ko lang para makahanap ng magpapanggap. Si Sarah naman ang sunod na nagsalita. Nagpanggap po akong labandera para mapalapit sa apo niyo dahil nagustuhan ko siya nang makita ko siya sa palengke. Iniba ko po yung itsura ko dahil alam kong may maghahanap po sa akin. Naging salita ng tingin ng lolo ni Jacob sa kanilang dalawa. Tila ba inaalam kung nagsasabi sila ng totoo. Eh ngayon, ano nang lagay ninyong dalawa? Mahal na po namin ang isa't isa, lo. I love her, lo. Kahit maganda siya o hindi. Then good, dahil gusto ko nang magkaroon ng apo sa tuhod. Pero may problema pa, lolo. Magpapahinga sana ito, pero napabalik at tumingin sa apong si Jacob. Pinapahanap si Sarah ng lalaking dapat na pakakasalan niya. At anong ginagawa mo? Hindi mo pa siya nakakausap na sa'yo na si Sarah? Hindi nakasagot si Jacob sa kanyang lolo. Kaya pala napauwi ako dahil naramdaman kong kailangan mo pa ang mga payo ko, apo. Talk to him. Kausapin mo siya
at sabihin mong asawa mo na ang babaeng gusto niya. Simpleng paliwanag dito sa apo. Yes, Lo. Gagawin ko po. Tumango lang ang matanda at iniwan na silang dalawa. Sir Jacob, may naghahanap po sa inyo sa labas. Nag-aagahan sila ng umagang iyon nang sabihin iyon ng maid na kagagaling lang sa may labas ng mansyon. Sino raw? Ayaw pong sabihin pero kailangan niya daw po si Ma'am Sera. Sabay tingin ito sa kanya. Tumayo si Jacob. Tatayo rin sana si Sera pero pinigilan siya ni Lolo Emilio. Sinabi nitong kaya na ng apo nito pero hindi talaga siya komportable kaya lumabas na din siya. Sumunod naman si Lolo Emilio. Naabutan nilang nagtatalo na si Jacob at ang lalaking naghahanap sa kanya na matanda na pala. Pwede bang tantanan mo ko? Bakit hindi si Mina ang pakasalan mo? Sigaw niya sa matandang lalaki. Ikaw ang ipinangako sa akin ng daddy mo at mas maganda ka sa stepsister mo. Kung hindi pa dahil sa asawa ng tita Amanda mo, hindi ko malalaman kung nasan ka. Tila ba nagdanasa na nitong sabi sa kanya? Huwag mong bastusin ang asawa ko sa harap ko. Sigaw dito ni Jacob na hindi na kaya pang pigilan ng lalaki. Nasuntok nito ang matandang lalaki kaya tinutukan ito ng baril ng mga tauhan ng matanda. Ganon din naman ang ginawa ng mga tauhan nila sa mansyon. Oo, meron na rin. Kahapon pat mas dinagdagan pa ngayon ito ng kanyang lolo. Subukan ninyong saktan ang apo ko at may paglalagyan kayo. Nagsalita si Lolo Emilio kaya napatingin ang lahat dito. Pero ang tingin nito ay nasa matandang lalaking may gusto sa kanya. Teka, hindi ba't ikaw yan, Richardson? Noon ay nangungutang ka sa akin, pero ngayon kinukuha mo naman ang asawa ng apo ko. Bakit kailangan makasal sa iyo ang asawa ng apo ko? Tanong ni Lolo Emilio. Matagal ng utang yun at nabayaran ko na. Sagot nito sa kanya. Hindi mo sinagot ang tanong ko. Bakit kailangan? O baka naman gusto mong mawala ng mga business partners at investors? Alam mong kilala ko sila at pwede kong sabihin ang ginagawa mong to. Sunod-sunod na napalunok si Mr. Richardson. Si Robert ang ama niya. May utang sa akin at siya ang ginawang kabayaran. Malakas na natawa si Lolo Emilio. Bakit tao ang bayad sa utang na pera? At bakit ang anak ang ipinangbabayad sa utang ng ama? Maayos bang usapan yon? Bakit hindi ang perang inutang sa iyo ang kunin mo? Hindi nakasagot si Mr. Richardson. Tila natuyuan ito ng laway. Ngayon, utusan mo ang mga tauhan mo na ibaba ang baril nilang nakatutok sa apo ko at umalis ka na dito. Kung gusto mo pa rin ang anak ng Robert na sinasabi mo, bakit hindi mo kunin ang anak-anakan niya o mas tamang sabihin na anak rin niya? Aalis na kami ng mga tauhan ko. Si Robert ang sisingilin ko. Natatakot nitong sabi. Mabuti pa nga, bago ka mabugbog ng apo ko. Dali-dali nga itong umalis kasama ang mga tauhan. Pero napatingin si Sera kay Lolo Emilio. Lo, ano pong sinasabi niyong anak? Ako lang po ang anak ni Daddy. Tunay na anak ng daddy mo ang stepsister mo, Iha. Pinaimbestigahan ko. Pero nadala lang niya ang babaeng tunay niyang mahal at anak nila sa mansyon niyo dahil wala na ang mami mo. Arranged marriage lang ang mami mo at daddy mo, Iha. Pero minahal ng mami mo ang daddy mo. But your dad, patuloy siya sa pakikipagkita sa tunay niyang mahal na naging kabit niya. Hanggang sa magkaanak silang dalawa. At yon ang stepsister mo. Nang lumapit kay Sera si Jacob, yumakap siya dito. Umiyak siya sa dibdib nito. Kaya pala, all this time pala pinipilit lang ng daddy niya na mahalin siya. Kaya pala siya ang ipinapakasal at hindi si Mina. Shh! Pagpapatahan sa kanya ni Jacob, kaya iniwan na muna sila ni Lolo Emilio. Nauna itong pumasok sa mansyon, pero sumunod din naman sila. I want to see him. I'll go with you, sabi ni Jacob habang pinapatahan siya. Nasa mansyon sina Mina, Maylin at Robert na nagtatalo-talo. Hindi maintindihan kung bakit pera na ang hinihingi nito mula sa kanya, imbis na ipagpatuloy ang paghahanap sa anak niyang si Sera. Dad, anong gagawin natin ngayon? Alam ni Mina na tunay niyang ama si Robert mula pa noong siya'y bata, kaya tanging si Sera lang ang walang alam. Mina anak, huwag ka munang maingay. Nag-iisip ang daddy mo. Ma'am Sera? Napatingin sila sa may pintuan ng mansyon. Pumasok doon si Sera na kasama ang isang lalaki. Natigil sa pag-uusap ang tatlo. Dahil sa'yo, Sera, mapapahamak si daddy.
Bakit ba hindi mo nalang pakasalan ng matandang yon? Bakit hindi ikaw ang magpakasal? Balik na tanong ni Sarah kay Mina. Mabuti naman at nandito ka na, Sarah. Dadalhin kita sa kanya. Hinawakan si Sarah ng kanyang daddy, pero agad ding napabitaw ang daddy niya sa kanya dahil sa suntok ni Jacob. Galit na galit dito ang asawa niya. Akmang susuntukin pa ulit pero pinigilan niya na ito. Sino bang lalaking yan, Sarah? Pinagsukuan mo ng sarili mo para iligtas ka? Natatawang tanong ni Mina sa kanya, kaya isang sampal lang ang natanggap nito sa kanya. Akmang gaganti sana, pero sinundan iyon ng isa pang sampal. Alam ko na ang totoo, kaya naman palang lakas-lakas ng loob nyo. Tunay ka palang anak ni Daddy, at ang nanay mo na patagulang na karelasyon ng Daddy ko noon. Kaya pala akong gusto mong ipakasal sa pinagkakautangan mo. Dahil mahal na mahal mong mag-inang to. Tama ba ako, Dad? Pero bakit hindi nalaman ni Mami ang tungkol sa kanila? Dahil itinago kami ng Daddy mo. Nang mawala ang Mami mo dahil sa sakit, tsaka niya lang kami binalik sa Manila para mapalapit sa kanya. Napatingin si Sarah sa kanyang stepmother niyang proud na proud pa. Naalala niya nung sinundan niyang daddy niya noon at ang maginang pinuntahan nito. Doon niya nalaman ang affair ng daddy niya at ni Maylina. At proud ka pang ilang taon kang itinago. Pero ako ang mahal. Kaya ngayon happy family na kayo. Ngayon, but to spoil that, bayaran niyo sa matandang yun ang utang niyo para magtuloy-tuloy ang kasiyahan niyong yan. Akmang aalis na sana si Sarah kasama si Jacob pero hinawakan siya ng kanyang daddy. Mabilis niyang binawi ang braso dito. Magpakasaya ka, Dad, kasama ang mga tunay mong mahal. Bago sila tuluyang umalis doon, nag-iwan pa ng isang salita si Jacob sa mga ito. At wag na wag mo nang subukan pang idamay sa gulo ng buhay mo ang asawa ko. Kung ayaw mong durugin ko kayo. Nakita ni Sarah kung paano napalunok ang daddy niya at hindi nakasagot. Doon na sila lumabas ni Jacob. Pagdating sa sasakyan, hindi siya umiyak. Bakit niya iiyakan ng tatlong yun? Tumingin siya sa asawa. Salamat sa pagsama sa akin. Pero hinawakan lang nito ang kamay niya at hinagka nito ang likod ng kanyang palad. Umuwi na tayo. Matapos ang ilang oras na biyahe, nakauwi na sila sa mansyon kung saan naghihintay si Lolo Emilio. Hindi ka ba nagtataka, Iha, kung sinong nagsabi na nandito ka? Oo, nalaman ni Richardson na nandito ka sa bayan na ito dahil sa tito mo. Pero dito sa mansyon namin, ang Cheska na yon. Pero sa narinig, hindi na sila nagulat. Inaasahan naman na nila yon. Pero dahil sa tensyon ng araw na yon, hindi na nila naisip pa ang tungkol sa maliit na detalyeng yon. Huwag kayong mag-alala, hindi na kayo guguluhin pa ng babaeng yon. Anong ginawa niyo, Lolo? Takang tanong ni Jacob. Tinakot ko lang po para matigil na. Ngayong maayos na ang lahat, nasaan ang hinihingi kong apo? Nawala ang ngiti sa kanilang mga labi. Lolo, bakit naman kayo nagmamadali? Nagmamadali? Iho, hindi na bumabata ang lolo mo at gusto kong may maabutan pang apo sa'yo. At sa gwapo mong yan at ganda mo, Iha, tsak na magiging maganda ang kombinasyon ninyong dalawa. Wala tuloy masabi si Sarah hanggang sa ipinagpaalam ni Jacob na sa kwarto na muna sila. Hinayaan naman sila ng matanda. Pagdating sa kwarto, nilak iyon ni Jacob. Bilib din talaga siya sa pagtitimpi ng kanyang asawa dahil hanggang ngayon wala pang nangyayari sa kanila. Bigyan na natin ng apo ang lolo mo. Baka naman hindi ka pa handa. Ngumiti si Sarah. Lumapit siya kay Jacob at niyakap ang kanyang mga braso sa leeg nito. Handa na ako. Gusto kong maging kasing gwapo mo ang mga anak natin. Sabi niya at siya na ang humalik mismo sa asawa. Nagsimula ang kanilang halikan nang biglang may kumatok. Pareho tuloy silang nabitin. Pareho silang sumilip. Si Jacob at Sarah. Pinapatawag daw sila ng lolo. Gusto kong magpakasal naman kayong dalawa sa simbahan at hindi sa papel lang. Ganyan naman ang gagawin ko, Lo. Inaayos ko na. Matapos ang pakikipag-usap kay Lolo Emilio, bumalik sila sa silid at sinimulan na nga nila ang paggawa ng magiging apo nito. Ipapakilala kita kay Tita Amanda. Dapat pala, dumaan muna tayo sa kanya bago umuwi dito. Invite natin siya sa magiging kasal natin sa simbahan. Ang ganda-ganda mo. Nakakatakot ka tuloy. Natawa siya sa narinig. Kung gusto mo, balik ako sa dati kong itsura. Natawa na lang si Sarah nang ito ay pumayag.
Pareho talaga nitong mahalang pangit at magandang siya. I'm so happy for you, Iha. Masayang-masaya ang tita Amanda ni Sarah para sa kanya. Humingi na ng tawad sa kanyang asawa nito. Natakot daw kasi ito na mapahamak ang dalawa na naiintindihan naman niya. Invited din ito sa kasal nila. Siyempre, pupunta kami ng tito mo. Sabay tingin ito kay Jacob na pinapanood lang silang dalawa. Maganda pala na sumama ka kay Manang Dory dahil doon mo natagpuan ang pag-ibig mo. Oo nga po, tita. Nadalaw mo na ba ang mami mo na kasama siya? Hindi pa nga po, tita, pero pagkatapos po namin dito, doon kami didiretso. At gaya ng sabi niya, doon nga sila nagdiretso ni Jacob. Pinakilala ni Sarah ang lalaki sa mami niya. Ramdam niya ang lamig ng hangin sa sementeryo na para bang sumasagot ang kanyang mami. Niyakap tuloy siya ni Jacob. Ang init ng yakap nito ay sapat na para tumigil siya sa pag-iyak dahil siguradong ayaw din iyon ng kanyang mami. Matapos iyon, nagbiyahe na ulit sila pa uwi. Pero bago magdiretso sa mansyon, dumaan sila kina Manang Dory. Mayroon ka palang hindi sinasabi sa amin, Mariel. Nakatingin kay Mariel ang nanay at ate Aileen nito. Pero ngumiti lang ito sa dalawa. Sinabi ni Sarah sa dalawa na siyang nagsabi kay Mariel na huwag sasabihin ng totoo. Bagay na bagay kayong dalawa. Natutuwang sabi ni ate Aileen na pati ang ina nitong si Manang Dory kinikilig din sa kanila ni Jacob. Doon na nila inimbita ang mag-ina para sa magiging kasal nila sa simbahan. Sinabi naman ng tatlo na syempre a-attend ang mga ito. Bago magtuloy sa mansyon, dinalaw din muna nila sa sementeryo ang mga magulang ni Jacob. Masaya si Sarah na dinala siya nito doon. Pero alam naman niyang ginagabayan pa rin sila ng mga magulang nito at ng mami niya kahit wala na ang mga ito. Yun nga lang, hindi na sila nakikita. Sumapit ang kasal ni Jacob at Sarah sa simbahan. Maraming bisita. Siyempre, hindi mawawala doon ang tita Amanda niya kasama ang asawa at sila Manang Dory. Lalong-lalo na ang lolo ni Jacob na si Lolo Emilio. Masayang-masaya ang mga ito para sa kanila. Ikaw na ang bahala sa pamangkin ko. Sadyang wala na talagang aasahan niyan sa ama niya. Ibinili na talaga si Sarah ng tita Amanda niya kay Jacob. Ako na po ang bahala sa mahal niyong pamangkin. Iha, balitaan mo ako kaagad kapag magkakaapo na ako, ha? Pabiro pa nitong sabi, sunod na lumapit sa kanila sila Manang Dory. Nung una, crush mo lang ate pero ngayon asawa mo na. Sabi ni Mariel na masayang-masaya talaga para sa kanya. Napakaganda mong bride, sabi ni Aileen na sinang-ayunan naman ni Manang Dory. Lumapit din sa kanila si Lolo Emilio na sinabihan ang apo na madaliin nilang hinihingi nito. Natawa na nga lang silang mag-asawa. Ginanap pala ang reception sa garden ng mansyon at sa harap ng kanilang mga bisita, nagsayaw silang dalawa ng asawa niya habang ang mga nandoon pinapanood lang silang dalawa. Samantala habang masaya ang buhay ni Sarah at Jacob, nagtatalo-talo ang mga kison sa mansyon. Gusto kasi ni Robert na ipakasal si Mina sa isa sa mga business partner nito na kaedad niya lamang. Ayaw pumayag ni Maylene dahil paano daw ang anak nila. Ganon din si Mina. Pero nang makatikim ng sigaw mula sa kanilang padre di pamilya, natahimik ang mga ito. Nawala ng choice si Mina, kundi ang magpakasal para hindi mawala ang tinatamasa nila at makabayad na rin ang daddy niya sa utang nito kay Mr. Richardson. Nang makita ni Mina ang lalaking pakakasalan na kaedad ng daddy niya, parang gusto na lang niyang umatras. Unang kita pa lang niya, ay touchy na ito sa kanya na hindi niya nagugustuhan. Tinanong din ito kung mayroon na siyang experience. Tumingin si Mina sa daddy niya, ngunit tila ba wala itong nakikita. Daddy, ayoko magpakasal. Kung ganoon, gusto mong mapunta tayo sa lusak? Walang emosyong sabi nito sa anak. Tumingin si Mina sa kanyang mami. Kung noong nakaraan nilang usapan, hindi ito payag. This time, payag na ito. Kaya nawala ng choice si Mina, kundi ituloy ang pagpapakasal. Naisip niyang siguro iyon na ang karma niya. Kung naging mabait lang sana siya kay Sarah, baka natulungan siya nito. Habang sina Jacob at Sarah, masayang namumuhay sa probinsya. Ilang anak ba ang gusto mo? Hindi naman ako ang manganganak, wife. Kaya kung gusto mo na isa lang din, isa lang. Eddie, tama na itong nasa tiyan ko. You mean,
Hindi pa man ito natatapos ang sasabihin ay sunod-sunod na tumango si Sarah. Sa sobrang kasiyahan ng asawa niya, binuhat siya nito, tsaka nito hinawakan ng kamay niya. Sabay silang pumasok ng mansyon para ibalita ang good news kay Lolo Emilio. Lo, magkakaupo na kayo sa tuhod. Totoo ba, iha? Nang tumango siya, doon nag-react ang matanda. Katulad nila, masayang-masaya ito't magpapaparty raw. Hindi na bumalik pa sa US si Lolo Emilio at nanatili na lang ito sa Pilipinas. Hindi naman ang gusto ng apo nito, pati na rin siya. Alagang-alaga siya ng maglolo, kaya masaya talaga si Sarah na kasama ang dalawa. Mas nadagdagan pa nga ang saya niya nang ipanganak niya na ang panganay nilang dalawa ni Jacob. It was a baby girl na kamukhang kamukha niya. She's so beautiful, wife, like you. Hindi ka ba disappointed na hindi lalaki? Why would I be? I love you both. Hinagka nito ang kanyang noo. Napapikit na lang si Sarah. Parang nawala agad ang sakit na nararamdaman niya dahil sa panganganak. Katulad ng apo nito, masaya rin si Lolo Emilio sa pagkakaroon nito ng babaeng apo sa tuhod. Ayon nga sa matanda, gusto daw talaga nitong magkaroon ng babaeng apo, kaya masayang masaya ito na naging asawa siya ni Jacob. Pero ngayon may apo na ito sa tuhod, kaya ang laki ng pasasalamat nito sa kanya na kung aalis daw ito sa mundo, aalis itong masaya. Amara Jane Serrano, yun ang pangalan ng panganay nilang dalawa ni Jacob, na gaya nga ng sabi ng asawa niya, kasing ganda niya ito. Kaya nga nagbiro si Sarah sa asawa na ang susunod na anak nila ay ito naman ang magiging kamuka. Ngunit ayon kay Jacob, palalakihin muna nila si Amara bago sundan. Makalipas ang 12 taon, Mommy, pwede pong mag-take out tayo ng marami? Nasa Jollibee sila. Doon kasi gustong kumain ng mga bata. Oo naman baby, para may kakainin kayo mamaya. Mommy, hindi po kami ang kakain. Ibibigay po namin sa mga madadaanan po natin. Yung sa mga nasa street lang po kasi wala silang bahay. Si Julia iyon, ang pangalawa nilang anak. 9 years old na ito. Yes, Mommy, they need food din po eh. Si Jace na 6 years old at ang bunso nila na nag-iisang lalaki. Nagkatinginan si Sarah at Jacob. Talagang mana sa kanilang mga anak nila. Pare-parehong may mabubuting puso at mapagmahal sa kapwa. Okay, si Daddy na ang order. Sabi ni Sarah sa mga anak nila ni Jacob. Napapalakpak ang tatlo. Natuwa sa natanggap na sagot. Bali 100 take-out orders ng 1-piece chicken and rice ang in-order ng asawa niya na ipapamigay nila. Wow Daddy, ang dami naman. Pinadala na lang nila sa mga bodyguard patungo sa sasakyan. Pinabili din nila ng 100 pieces bottles of water ang mga ito. Habang pauwi sila sa mansyon, kada mga madadaanan nilang mga taong nakatira sa kalsada, binibigyan ng Jollibee ng 3 bata. Natutuwa naman ang mga nabibigyan at nagpapasalamat. Ang sarap po sa feeling, Mommy, kapag nag-share po ng blessings. Nakauwi na sila sa mansyon. Sabay-sabay silang napatingin sa portrait ni Lolo Emilio na alam niyang kahit wala na ito, ginagabayan pa rin sila. 1 taon na rin simula nang mawala ito sa kanilang buhay. Nung una, hirap na hirap silang makabangon, lalo na ang kanyang asawa. Pero dahil sama-sama sila, nakaya naman nila. Kung may iniwan mang aral si Lolo Emilio sa kanila, ay iyon ang pagiging mabuti sa lahat ng tao na ginagawa naman nila at ng mga apo nito sa tuhod. Tungkol naman sa daddy niya pati sa mag-ina, wala na silang mga balita. Ang mahalaga, masaya na siya kasama si Jacob at ang mga anak nila. Daddy, tandaan niyo po yung kwento niya sa amin kung paano kayo nagkakilala ni Mami. Ang galing po na nagustuhan niyo si Mami kahit hindi po siya maganda. Napatingin si Jacob sa anak nila. Dahil nakaka-inlove talaga ang mami ninyo. In and out. Daddy, will it be okay kung sa simple boy o girl po kami magkakagusto? Nagkatinginan si Sarah at Jacob, tsaka sila tumingin sa mga bata. Oo naman anak, matatanggap namin ang daddy nyo basta yung mahal kayo at hindi sasaktan. Baka kapag pinaiyak kayo, multuhin sila ng Lolo Emilio nyo. Napangiti ang 3 bata. Pagsapit ng gabi, tabi-tabi sila sa master's bedroom. Kahit kasi malalaki na ang mga bata, gusto pa rin ng mga itong tumabi sa kanila na hinahayaan naman nila ni Jacob dahil darating ang panahon, lalo na kapag may asawa ng mga ito na hindi na iyon mauulit. Wife, I love you.
I love you more, my husband. Kinabukasan, nagising si Sarah na wala ang mag-aama niya sa kanyang tabi. Nag-ayos muna siya ng sarili bago siya bumaba. Doon niya naabutan ng tatlo na nagkukwentuhan. Daddy, can we go there again? I love to see alive fishes. Tapos, ang babait po ng mga tao doon. Rinig niyang sabi ng kanilang panganay. Yes, Daddy. Tapos, we will buy more para mas happy po ang nagtitinda. Ani Julia. Please, Daddy, sama ulit kami nila ate. Si Jace naman yun. San kayo nagpunta? Napatingin sa kanyang tatlo, lumapit kay Sarah si Jacob at humalik ito sa kanyang pisngi. Sa palengke lang, wife. Bakit hindi niyo man lang ako ginising o sinama? The next time kasama ka na, wife. Oo nga pala, doon mo ko unang nakita kaya nagkagusto ka sa akin. Pinamulahan ng pisngi si Sarah nang asarin siya ng mag-ama, kaya nagkunwari na lang siyang tinarayan ito para tumigil na sila. Nakakatuwa lang talaga na hindi maluho ang mga anak nila. At kahit mga simpleng bagay, nakakapagpasaya sa mga ito. We love you, Mommy, Daddy. Nagkatinginan silang mag-asawa. Parehong may ngiti sa labi. Minsan napapaisip si Sarah na paano kung hindi siya nag-apply noon bilang kasambahay na pangit. Hindi siya magiging asawa ni Jacob at hindi magiging perpekto ang kanyang buhay. Dahil sa simpleng pagpapanggap noon, natagpuan niya ang pag-ibig na habang buhay niyang iingatan. Kasi kung minsan, kailangan mong magkunwaring hindi ka perpekto para matagpuan ng taong mamahalin ka ng buo. Dahil siya si Sarah Nicole Serrano, ang proud na asawa ni Jacob Serrano at ina ng kanilang mga anak.